Magandang hapon po sa ating lahat. Hapon po. Purihin natin ng ating Panginoon dahil narito ulit tayo upang papurihan at pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa awit 150. Psalms 150. Basahin ko. Praise the Lord. Praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty expanse. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with harp and lyre. Praise Him with timbrel and dancing. Praise Him with stringed instruments and pipe. Praise Him with loud cymbals. Praise Him with resounding cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na dakila, salamat Panginoon sa araw nito at kami ay muli nagsama-sama upang purihin ka at sambahin ka at itaas ang iyong pangalan. Dalangin namin Panginoon na kayo po ang basang aming mga puso at isipan sa iyong salita. Kayo Panginoon ang siyang aming tanging isipin sa araw na ito, sa gabi nito Panginoon. Ang aming sasambahin at pupurihin. Salamat Panginoon dahil kayo po ang nag-iingat po sa amin sa araw-araw. Salamat sa inyong mga biyaya Panginoon at mga patnubay. Dalangin namin Panginoon ang aming mga kapatid na papunta pa lamang. Kayo po ang mag-ingat po sa kanila Panginoon sa pagpunta dito. At sa mga hindi po sa mga kapatid po namin na hindi po namin makasama ngayong gabi. Kayo po Panginoon ang magbigay kapahinga sa kanila. Dalangin namin, Panginoon, na sa gabi nito, Panginoon, ang inyong salita, ang siyang nagbukas sa aming mga puso't isipan at upang mas lumalim pa, Panginoon, ang aming pagkakakilala sa inyo. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manatili po tayo nakatayo at tinatawag ko po ang ating praise and worship team upang i-lead tayo sa papurit pagsamba sa ating Panginoon. Magandang hapon po. Ihanda na po natin ang ating puso sa pagpupuri sa ating Panginoon. Gawa niya ay maganda at mabuti. Sabi nga, siya ang daan, ang buhay, pangako niya ay tunay. His time, in His time, He makes all things beautiful.
kapanahunan, ang tao ay binigyan niya ng pagnanasang alamin ng bukas, ngunit hindi binigyan ng magkakaroon sa ginawa ng Diyos mula sa pasimula hanggang sa wakas. Ecclesiastes 3:11. Let us sing it this time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, in His time, in His time. He makes all things beautiful in His time. Lord, please show me every day as you teaching me your way, that you do just what you say in your time, that you do just what you say in your time. Yes, palakpakan po natin ang ating Panginoon. How great our God. Gawa 17:24, siya ang gumawa ng sanlibutan at lahat ng narito. Siya ang Panginoon ng langit at lupa. Sa halip siya ang nagbibigay ng buhay, hininga at lahat ng bagay sa sangkatauhan. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the world the hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe display. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son Spirit, sent Him to die, as curse can take it, died on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away my sin. Then sings my soul, my Savior God,
my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art. Purihin ang Panginoon sa lahat sa Diyos. Maraming na po tayong upo. Bago po tayo manalangin, gusto ko pong malaman kung meron tayong mga prayer requests for this evening. Meron po ba mga prayer requests? Gitna. Yung pong ano ni Lay Pastor, yung mga ano siya eh. Hindi ko alam paano yung sugat-sugat sa katawan niya sa outlet na Makati. Nakapagpa-check up na po ba si Doctor? Yes, no, po. Bali sa akin po sa center, ano daw po, bulutong daw. Bulutong. Yes, no. Pero before po, nagkaroon na daw po siya. Bulutong. Ang paano? Hindi. Yung isa, Yung sa klase na ano? shingles. Shingle. Ako shingle. Pero hindi siya, nag-blood test siya. Hindi po alam eh. Pero hindi naman po siya nagkasakit. Hindi naman siya, di ba pag nabubulot ang kaso, nilalag na. Tsaka Ako. sumasakit katawan siya, hindi. Okay. Anyway, pag-pray na lang natin. Makati daw. Makati na. Yes. Makati na. Gamit mo yung pinapakita. Pag-pray natin. Ako. Saka po yung word ni Donna. Sige po. Yung tuhod ko ni Mami. Masakit yung tuhod ni Mami. Okay. Pag na mali siya ng bagal, hindi siya makalakad. Pero kamusta naman po yung kanyang BP? Okay na po, bumababa na. Okay. Basta naiinig lang ng kama. Okay. Si ano po, si Toto, yung safety, Kailan po ba uwi niya? mga ano pa po, 26 po. Safety, ano ba din. Okay. Okay. Yan pa po. Okay na? Sige. Let's pray. Dear Lord, we thank you once again for this time that you have given us. We are grateful that you have given us another opportunity so we can gather around you, worship you, bless your name, and learn from you. We thank you, dear Lord, that you continue to lead your people through this crisis. And in being with us, dear Lord, we are grateful that you continue to keep us in good health, and that you also sustain us during this time. Dear Lord, we come to you tonight with in approaching you with humble hearts. We bless you. And we also remember, Panginoon, how you have kept your people. And so, dear Lord, we ask, dear Lord, as well, that and bring to you our concerns. First and foremost, dear Lord, we
pray for our country, the Philippines, and seek, dear Lord, that may you grant wisdom sa aming mga leaders, whether they be elected or appointed. We pray, dear Lord, for them and ask that your wisdom be upon them as they dispose of their duties. And may they do so, dear Lord, with faithfulness and integrity. We pray, dear Lord, na maging maayos, Panginoon, ang mga plans, if there are any, sa pag-implement po nila nito with regards to fighting the virus. We pray, dear Lord, that you would help our officials, lalong-lalo na pagdating sa local level in helping the people. And so we pray, dear Lord, na maging maayos ang pag-draft ng policies at saka pag-communicate nito pagdating sa local government. And in the end, dear Lord, we pray na that they would be able to rally the people as in and through this crisis. We pray as well that as you grant them wisdom, they would be able to lead the country, Panginoon, ng maayos. And so, dear Lord, as they give their lives, Panginoon, especially sa mga first responders, we pray, dear Lord, that may you also grant them peace of mind during this time, at ganoon din sa kanilang mga families. We pray that you would comfort them and keep them safe. We pray, dear Lord, as well for kung may mga kakilala po kami, Panginoon, na nagkaroon ng virus, or if their family members are, or kung may na-hospitalized, then we pray, dear Lord, that you would extend your healing hands upon them, and that you would use the medicines necessary so that they would get well. We pray, dear Lord, on our part, that we would be able to minister to them kung kakilala namin sila. And in the end, dear Lord, may they see the hope that we have in our Lord Jesus Christ, and that we would be given opportunity to be able, dear Lord, as well, to talk about Him, and to be able, dear Lord, to preach the gospel to our friends, and at the same time show them why there is hope in Christ alone. Dear Lord, we also pray for doon sa mga namatayan during this time, and we ask, dear Lord, na may we be there to comfort them also kung kakilala namin sila. And we understand, dear Lord, that these are difficult times, and nahihirapan din na mag-cope sa kanilang grieving process. And so, dear Lord, may we also be there to minister and to be a blessing to them, so that through the lives that you give us, dear Lord, we would be able to show and shine, dear Lord, the word of life that we hold out. We pray as well, dear Lord, that may it please you, dear Lord, that we would continue
continue in the ministry that you have given us here in Marikina. We are grateful, dear Lord, that you continue to guide us, Panginoon, and that you continue to preserve us. And so our prayer is that, dear Lord, we would be able, dear Lord, to also preach and lead, Panginoon, in the ministry of the gospel. In this place, we pray, dear Lord, that we would be given as well yung opportunity to speak about our Lord Jesus Christ wherever you have placed us, whether in the workplace, whether at home, whether at work or in school or with our friends. And we pray, dear Lord, that we would be able as well to, that as we speak about you, may the people around us understand why the good news is good. And so, dear Lord, we pray that may you continue to strengthen each one of us. May you help us, dear Lord, to take root in your word as we continue week after week after week. Dear Lord, we also pray for one another. And we thank you, dear Lord, that you have gathered us once again. And so, we pray, Panginoon, especially for those na nagtatrabaho, and as you continue, dear Lord, to grant them the work that would bless their families, we pray for you that you would protect them also. May you keep them safe as they travel from home to work and then back again at the end of the day. Dear Lord, we also pray for those na naghahanap ng trabaho during this time, and may you also bless their labor sa paghahanap and pagkahanda. We pray, dear Lord, that may you provide Jonah with the work that he needs, and that as you provide for him, may it not only be a blessing sa kanyang family, but ultimately, dear Lord, may we remember that these blessings that you grant us should first and foremost glorify your great name. And so our prayer is that we would be able to worship you and fulfill, dear Lord, our individual calling. Even through, dear Lord, the work that you give us. And so may you bless him, dear Lord, may you bless Jonah with the work that would allow him to lift your name, dear Lord, through his life. Dear Lord, we also thank you na natapos na rin po yung mga yung school year, and the students were able, dear Lord, to pass their requirements at saka yung kanilang mga subjects and exams with flying colors. We thank you, dear Lord, that you have granted them persistence, focus, and grit. We thank you, dear Lord, for the trials that you have given them. We understand, Panginoon, na kailangan to sa kanilang generation. At ganun din sa mga parents. And for that, dear Lord, we are also grateful because we know that everything that comes from you is good. Even if from our eyes, at times, we don't see it that way.
And so we bless you, dear Lord. Along with the students, we are thankful, dear Lord, na natapos din nila itong school year. It may have been a heavy load for them. But then, we praise you because of these trials na naranasan ng mga students. We know they are ready to face new challenges and heavier burdens to carry in the future. Dear Lord, we also pray for Maming dahil meron siyang pain sa kanyang knees. We pray, dear Lord, that you would help her na i-manage ito. And if she is taking any medicines, then may you use these medicines as well to help her manage her condition. We are thankful, dear Lord, na maayos na rin po yung kanyang BP. And so, we pray, dear Lord, and lift her up to you. At ganun din po, we pray that you would use the care of her family as well as we continue to watch over her. And as she continues to also perform her daily duties and tasks. We look forward, Panginoon, na maging maayos din yung condition niya as she manages it. We pray, dear Lord, as well for Lay sa kanyang shingles or allergy. We ask, dear Lord, na sa pag-take niya ng mga gamot at ganun din kung kailangan ng rest, may you also help her sa kanyang condition. And we pray, dear Lord, that you would extend your healing hands upon her and take away what needs to be taken away. We also pray, dear Lord, for Toto sa kanyang pag-uwi on the 26th. We pray, dear Lord, that may your protection be upon him. And just as his parents and his family look forward to him coming home, we pray, dear Lord, that you would sustain him physically as well, so that he would get here safe and sound. And so, dear Lord, we pray that everything would fall into place sa mga preparations niya for his arrival dito. We thank you, dear Lord, that you have also given us this privilege to worship you through the study of your word. And so, we pray, dear Lord, for wisdom so that we would understand your will and your direction, Panginoon, for this ministry. We pray, dear Lord, that may you help us to continue, Panginoon, in taking root sa inyong salita. And dear Lord, as we desire to follow you, may you continue to create in us new affections to follow you in obedience and to delight in you. And so, dear Lord, we pray that may you continue, dear Lord, that as you speak to us through your word, our eyes and ears would be opened. And that as you speak, Panginoon, to our hearts, we pray, dear Lord, that you would change us and we would change. And so, dear Lord, we praise you and thank you for this opportunity as well, that in this gathering, Panginoon, we can also serve one another. We see these as opportunities, Panginoon, these problems as opportunities to serve through the ministry of prayer and to bear one another's burdens. And so we bless your name, dear Lord, tonight. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior, and all of God's people will say, Amen. Dako na po tayo sa reading of the scriptures.
Maaari pong tumayo po ang lahat bilang paggalang sa salita ng Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Philippians 2 verses 19 to 30. Philippians 2 verses 19 to 30. Try nyo na lang po sa pagbabasa sa pamamagitan ng inyong mga mata po sa pakikinig din po. Basahin po sa English. I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I learn of your condition. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. For they all seek after their own interests, not those of Christ Jesus. But you know of his proven work, that he served with me in the furtherance of the gospel, like a child serving his father. Verses 23. Therefore I hope to send him immediately, as soon as I see how things go with me. And I trust in the Lord that I myself also will be coming shortly. But I thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother and fellow worker and fellow soldier, who is also your messenger and minister to my need. Because he was longing for you all and was distressed because you had heard that he was sick. For indeed he was sick to the point of death, but God had mercy on him. And not on him only, but also on me, so that I would not have sorrow upon sorrow. Verse 28. Therefore I have sent him all the more eagerly, so that when you see him again, you may rejoice and I may be less concerned about you. Receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard, because he came close to death for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. Ito po ang salita ng ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon. Makakapo na po tayo. Tinatawagan ko ang ating pastor upang sa pag-preach ng salita ng Panginoon. Magandang gabi po mga kapatid. It is a privilege once again to be able to deliver to you God's Word. And nandito pa rin po tayo sa pag-aaral ng aklat ng mga taga-Filipos. Kaya niyo pong basahin ko po sa inyo this time naman sa Tagalog para mas lalo po natin maintindihan yung ating passage na ating pag-aaralan sa gabi nito. Ganito po sinasabi sa Tagalog: Datapwat inaasahan ko sa Panginoong Hesus na suguing madali sa inyo si Timoteo upang ako naman ay mapanatag pagkaalam ko ng inyong kalagayan. Sapagkat walang taong katulad ko ang pag-iisip na magmamalasakit na totoo sa inyong kalagayan. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang sa kanilang sarili, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Ngunit nalalaman ninyo ang pagkasubok sa Kanya na gaya ng paglilingkod ng anak sa Ama, ay gayon, naglilingkod siyang kasama ko sa ikalalaganap ng Ebanghelyo. Siya ang aking inaasahang suguin madali. Pagkakita ko kung ano ang mangyayari sa akin, datapwat umaasa ako sa Panginoon na diya'y makakarating din naman akong madali. Ngunit inakala kong kailangang suguin sa inyo si Epaphroditus, na aking kapatid at kamanggagawa at kapwa-kawal at inyong sugo at katiwala sa aking kailangan. Yamang siya'y nananabik sa inyong lahat at totoong siya'y namanglaw sapagkat inyong nabalitaan na siya'y may sakit. Katotohanan ngang nagkasakit siya na malapit na sa kamatayan, ngunit kinahabagan siya ng Diyos. At hindi lamang siya kundi pati ako, upang ako'y huwag magkaroon ng sapin-saping kalumbayan. Siya nga'y sinugo kung may malaking pagpipilit upang pagkakita muli ninyo sa Kanya, kayo'y mga galak at ako'y mabawasan ng kalumbayan. Tanggapin nga ninyo sa Panginoon ang buong galak at ang gayon ay papurihan ninyo,
sapagkat dahil sa pagpapagal kay Kristo ay nalapit siya sa kamatayan na isinasapanganib ang kanyang buhay upang punan ang kakulangan sa inyong paglilingkod sa akin. So ito po ang salita ng Panginoon, purihin ng ating Diyos. Ang title po ng ating pag-aaralan sa gabing ito ay Two Messengers of Joy or Examples in Doing Ministry, or mga halimbawa ng pagmamalasakit habang naglilingkod. So, may sinabi po ang mga researchers ng marketing and psychology tungkol sa generation na ito. Alam po ba natin kung anong tawag doon sa generation na pinanganak from 1980s papunta sa year 2000? Ano po ba tawag sa kanila? May idea po ba tayo? Mga millennials po ang tawag sa kanila. Or sa isang article po na sinulat, ang tawag po sa kanila ang me generation. Yung lahing ako. Naglabas ang Time ng isang article noong May 20, 2013 at ganito po ang sinasabi tungkol sa millennials. They got this way partly because in the 1970s, people wanted to improve kids' chances of success by instilling self-esteem. It turns out that self-esteem is great for getting a job or hooking up at a bar, but not so great for keeping a job or a relationship. It was an honest mistake, says Roy Baumeister, a psychology professor at Florida State University and the editor of Self-Esteem, The Puzzle of Low Self-Regard. The early findings showed that indeed kids with high self-esteem did better in school and were less likely to be in various kinds of trouble. It's just that we've learned later that self-esteem is a result, not a cause. It is a result, not a cause. The problem is that when people try to boost self-esteem, they accidentally boost narcissism instead. Pag sinabi pong narcissism, ang ibig po sabihin nito ay ang labis na pagtingin at interes sa sarili. In other words, makasarili yung taong yun. Pag napapansin po natin na yung taong yun ay ang focus lang niya ay yung kanyang sarili, pinopromote lang niya yung kanyang sarili at pinalalabas niya na ang kailangan ng ibang tao ay yung presensya niya, narcissistic po yung taong yun. So makikita ito sa mataas na pagtingin sa sarili, kakayahan at labis na pagnanais na mahangaan at mabigyang puri. At dahil sa kanilang honest mistake nitong mga psychologists, mayroon tayong lahing ngayon na hindi marunong makipagkapwa-tao, hindi marunong magmalasakit, at walang pagpapakumbaba. Mga kapatid, ang preaching sa gabing ito ay patuloy pa rin na sasagutin yung ating tema last week. Paano natin ipapakita ang ating pagkakaisa bilang isang iglesia. Ang pinagkaiba lang po ay binigyan po kasi tayo ni Apostol Pablo ng dalawang halimbawa ng pagkakaisa at saka pagmamalasakit sa isa't isa. Sa blog po ni Shangomar sa definitelyfilipino.com, ang definition po ng pagmamalasakit ay tinawag tayong maging kapwa ng bawat isa. I am called to be a man for others, parang ganun. May ganito rin, may similarity rin siya sa banal na kasulatan. May tema rin ng pagmamalasakit ang banal na kasulatan, pero hindi pareho ang hugot katulad sa mundong ito. Sa banal na kasulatan kasi, ang pagmamalasakit ay mahalagang sangkap sa paglilingkod at pagkakaisa ng iglesia. Pero napag-aralan po natin na ang pagkakaisa kasi ay nagmumula doon sa halimbawa ng ating Panginoong Kristo. Doon tayo kumukuha. Hindi tayo kumukugot sa sarili nating buhay o sa halimbawa ng ating mga kuya o ate. Ultimately, ang ating batayan para sa application ng pagpapakumbaba at pagkakaisa
ay ang ginawa ng ating Panginoong Kristo. Sabi nga ni Pablo sa Philippians 2:5-8, have this attitude in yourselves, which was also in Christ Jesus. Napag-aralan natin ito, na itong attitude na ito ay na kay Kristo. Ano daw itsura nitong attitude na ito? Who although He existed in the form of God, did not regard equality with God as sin to be grasped. Pero anong ginawa niya? He emptied Himself, taking the form of a bondservant, and being made in the likeness of men. Being found in appearance as a man, itong attitude na ito ay makikita, ano daw? He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. So, bagamat pinahahalagahan natin ang ating mga pamilya, dahil tayo ay isang, kung titignan natin ang ating society, compared sa ibang Western nations, ang Pilipinas ay collectivist. Pag sabi collectivist, mahalaga sa atin ang pamilya. Kaso ang problema sa atin, bagamat ganun yung kultura natin, tingnan natin kung ano yung tinuturo sa atin, araw-gabi. Sa advertisement sa TV, narinig na natin siguro itong commercial na ito. Sarap ng lutong nanay. Nung isang araw, kinakanta yung guy. Ano ibig sabihin nun? Hindi naman pinupuri talaga yung lutong nanay. Ang pinupuri doon, yung produktong binibenta. So ano ibig nila sabihin doon? Bilhin mo ito para ganito ang maging tawag sa'yo. Diba? So, ang pinopromote pa rin yung sarili pa rin. Diba? Pangalawa, may mga ganitong klaseng mga kasabihan. Sikap at tiyaga at panalangin lang. Pero, ang hindi sinasabi doon, yung katapusan nun, para umasenso ka. Diba? Pag magbibilin ka o manalangin ka, huwag kang titigil. Bakit? Kasi, sa kultura natin, pag nanalangin ka, baka swertihin ka. Swerte rin sa kultura natin. Diba? At saka, sabayan mo na rin ang sikap at tiyaga. Pero, saan pa rin patungo yun? Sa sarili. Kasi, kailangan mo umasenso. Sarili pa rin ang pinag-uusapan. Pag tinignan po natin yung mga latest gadgets ngayon, mga tablets at mga cellphones, pumatok ang mga cellphone, lalo na. May front camera na. Naabutan ko pa yung mga first generation ng mga cellphone na walang front camera. Ngayon, lahat ng cellphones, kailangan kahit yung pinakamababa, yung pinakaunang, yung entry level na cellphone, mayroong camera. Bakit? Para ma-promote mo yung mukha mo. Diba? Sa social media. Kahit hindi ka na humiling dati, kailangan tanungin mo yung mga dumadaan, pwede mo ba akong kunan ng picture? Medyo hassle. Pero sa generation na ito, yung mga millennials, gagawin na nila yung gusto nila kahit sa kasi nakamay na nila yung cellphone. Madaling-madali na i-promote nila ang kanilang mga sarili. At alam nila ngayon kung ano yung, may angulo pa yan Pag ganyan-ganyan po. Tagal, bago pindutin yung diba? May angulo pa yun Sa jeep at sa elevator, at saka sa mga entrances ng mga offices at saka malls, mapapansin po natin ang mga kabataan. Lahat nakatutok sa kanilang mga cellphone habang naglalakad. Tatawid sa daan, naka-cellphone. Katabi nila yung mga kaibigan nila, lahat naka-cellphone pa rin. Nakatutok sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter, Instagram. Naka-earphones pa. Pero, magtataka tayo, lalo na sa mga public transportation. Pag may aakyat na mas matanda sa kanila, hindi sila mabilis na magparaan. Bakit? Kasi nakatutok doon Bukod doon, iba yung tinuro Sabi nga, sila yung new generation Mabagal sila magparaan. Ang bagal umusog sa jeep para magbigay ng space para may mauupuan. Sa mga churches, mapapansin din natin may problema. Si pastor dumating na sa mga churches. Tinignan muna yung paligid, tapos dun dumating sa churches. Sa mga churches, ito naman ang problema. Yung mga mensahe sa churches ay tungkol sa pansariling pagpapaunlad. Mapapansin natin yun.
makinig tayo na lang sa mga messages. How to be happy, how to be an encourager, how to be an influencer, how to influence others for Christ. Parang naging seminar tuloy sa personal individual development. Pero pag tinignan natin, puro pansarili yun. Saan na yung church? Nawawala. Puro sarili ang focus. Makikita natin ngayon, araw-gabi, 7 days a week, ganito ang exposure natin at ng ating mga kabataan. Sa gabing ito, nais ko pong ipakita na mas lalo natin kailangan na ituro ang kahalagahan ng pagmamalasakit. Pag ginagamit ng Panginoon ang panahon ito, itong panahon ng paghihirap, pagtitiis, itong crisis upang palaguin ang iglesia. At sa mga panahon ito, mas kailangan natin ang isa't isa para manatili sa pananampalataya at mapalakas ang loob ng bawat isa at makapagpatuloy sa paglilingkod. So last week, tinanong po natin, ano ba ang dapat nating gawin para maipakita ang ating pagkakaisa sa gitna ng krisis? So mapapansin niyo, yung series of messages natin ay puro tungkol sa pagiging isang iglesia, yung pagkakaisa. At ngayon naman, so last week tinanong natin, ano ba yung, paano natin maipapakita ang pagkakaisa sa gitna ng krisis? Unang-una, maging mabusisi sa ating pananampalataya hanggang sa huli. Pangalawa, magtiis at magtimpi para magsilbing liwanag sa dilim ng sanlibutan. At pangatlo, makigalak tayo at makisama sa paghahandog buhay sa isa't isa. We need to give our lives for one another. Just as Christ gave His life for us. So, sa umagang ito, itutuloy lang natin po yung pagsagot doon sa tanong. Anong dapat natin gawin para maipakita ang ating pagkakaisa sa gitna ng krisis? At dito, nabanggit ko kanina, nagbigay si Apostol Pablo ng dalawang halimbawa. So sa verses 19 to 24, makikita po natin yung halimbawa ni Timothy. Sino ba si Timothy? Sa verses 25 to 30, makikita naman din po natin ang halimbawa ni Epaphroditus. Sino po ba si Epaphroditus? Which now leads us doon sa verses 19 to 24. So buksan po natin ang ating mga Bible sa Philippians chapter 2, verses 19 to 24. Ganito po sinasabi, "But I hope in the Lord Jesus to send Timothy to you shortly, so that I also may be encouraged when I learn of your condition. For I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare. For they all seek after their own interests, not those of Christ Jesus. But you know of His proven worth, that He served with me in the furtherance of the gospel like a child serving his father. Therefore, I hope to send him immediately, as soon as I see how things go with me. And I trust in the Lord that I myself also will be coming shortly." So dito po sa verses 19 to 24, nais ipadala po ni Apostol Pablo si Timothy. Si Timothy po ay batang pastor. Si Timothy po ay pastor sa church at Ephesus. At ngayon kasama po niya si Timothy habang nandun po siya sa Rome nakakulong. So, bukod dito, ipapadalan nga niya si Timothy para siya naman ang mapanatag. At malaman ng mga taga-Filipos na nasa maayos yung kanyang kalagayan. Okay. So, ano yung description dito ni Pablo tungkol kay Timothy? So, dito, sa verse 20, sinasabi po ni Pablo na may natural na pagmamalasakit si Timothy. Sabi niya sa verse 20, "I have no one else of kindred spirit who will genuinely be concerned for your welfare." So dito po, natuto po si Timothy kasi sa mga pamamaraan ni Apostol Pablo. Pag binasa po natin yung Book of Acts, makikita po natin kung paano siya tinuruan ni Pablo. At bukod doon, kaya nga siya naging pastor din sa pag binasa po natin yung Ephesians at saka 1 Timothy, letter to 1 Timothy, makikita natin yung relationship ni Pablo sa kanyang
sa kanyang, ang tawag nga niya dito, ang relationship nila parang ama sa anak eh. Parang ganun, mag-ama sila eh. So, ganun sila ka-close. And sabi dito, natuto po sabi ni Apostol Pablo dito, I have no one else of kindred spirit. Wala siyang ibang kilala na katulad niya mag-isip. In other words, si Timothy po, dahil naturuan ni Apostol Pablo, kilala ni Apostol Pablo kung paano mag-isip si Timothy. At sinasabi niya ngayon sa mga taga-Filipos, habang sinusulat niya itong letter na ito, sinasabi niya, kapareho kong mag-isip yan. Hindi lang yon. Kung ano yung concern ko sa inyo, ganun din ang concern ni Timothy sa inyo. At alam ni Pablo, kaya nga niya ipapadala ngayon si Timothy, alam niya na maaalagaan sila ni Timothy. Number 2. Bukod sa natural na mapagmalasakit si Timothy, hindi siya tulad ng iba na pinagsisikapan lang ang kanilang mga sarili. Parang may pinariringgan dito si Apostol Pablo. Sa verse 21, sabi dyan, for they all seek after their own interests, not those of Christ Jesus. So, sinulat ni Pablo ang liham sa mga taga-Filipos noong 60 to 61 AD. And this was 10 years after nasimulan po niya yung ministry sa Philippi. And it seems at this point, marami-rami na rin nakilala si Apostol Pablo ng mga preacher, especially doon sa Rome. And mukhang pinariringgan pa rin niya dito yung mga ibang, nung nag-aral tayo, di ba, ng hermeneutics, yung iba sa atin kumuha ng passage dito sa chapter 2. And merong iba sa chapter 1. At sa chapter 1, verse 15, napag-aralan natin na merong ibang nangangaral sa Rome na para i-promote lang yung sarili. Tama yung mensahe, mali ang attitude. Kaya pala nangangaral ay para maging sikat lang, or iniisip nila, total, wala na yung Pablo na yan, nakakulong na, ay panahon na natin ngayon. Parang ganun ang takbo ng isip nila. Hindi nila interest talaga para makapagpahayag. Wala sa kanila yon. Pero sabi ni Pablo, hayaan nyo na. Hayaan nyo na, total, yung mensahe naman ay tama. So, pero dito, sa chapter 2, verses 19 to 24, especially dito sa verse 21, sinasabi dito ni Pablo na si Timothy hindi katulad nila. Hindi siya katulad nila that they seek after their own interest. Ngunit si Timothy raw ay mapagmalasakit, sabi niya sa verse 20. At napatunayan ito ng mga taga-Filipos. Sa verse 22 sabi, but you know of his proven worth, that he served with me in the furtherance of the gospel like a child serving his father. Alam nila yung pagiging malapit ni Timothy kay Pablo. Why? Kasi nandun na si Timothy nung time din na nagsimula yung ministry sa Philippi 10 years ago. Kaya sinasabi dito ni Pablo, you know of his proven worth. At dahil dito sa sinasabi ngayon ni Apostol Pablo, kailangan naman din natin silipin ngayon kung ano yung nasa puso niya. So bukod sa kanyang kagalakan sa mga taga-Filipos, lalong-lalo na yung kanilang paglago sa Panginoon, makikita natin ngayon yung kanyang naisip na makabalik sa kanila. Pero kailangan niya muna, kasabi niya kasi, hindi siya agad-agad na makakapunta. Sabi niya nga sa verse 24, and I trust in the Lord that I myself also will be coming shortly. Pero kailangan niya munang paunahin si Timothy. Therefore, I hope to send him immediately, pero may condition, as soon as I see how things go with me. So, ang sinasabi ni Pablo, sa oras na malaman ko na magiging maayos ang kalagayan ko, padadala ko si Timothy. Bakit kaya ganon? Para maging panatag din yung mga taga-Philippi. So makita natin dito yung virtue ng pagmamalasakit, pasa-pasa. Pinapakita ni Pablo dito na alam ko yung pag-alala nyo sa akin. Kaya nga ganito muna. Hihintayin ko muna kung ano ang magiging kalagayan ko, tapos padadala ko sa inyo si Timothy. So in other words, ang mangyayari, itong letter na ito,
mauuna, may ibang magpapadala nito. Hindi si Timothy. Mauuna ito. So ngayon, kailangan po nating tanungin dito sa ating pinag-aaralan, ano po ba ang kalagayan ni Pablo at ng mga taga-Filipos? Napag-aralan na natin in the past. Pareho silang inuusig. Si Pablo, nasa kulungan, nasa Roma dahil sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Ang mga taga-Filipos, inuusig po sila. Ang reason kung bakit naghihirap yung ministry, and probably financially naghirap din sila, ay dahil sa kanilang pananampalataya. Walang may gustong tumangkilik sa kanilang mga businesses. At wala nang may gustong magbenta malamang din sa kanila. Dahil nakakilala sila sa Panginoon. And so, nahihirapan din ang mga nasa Filipos. And dito makikita natin na kailangan nila ngayon na may magpaliwanag sa kanila. At alam ni Pablo yun, na nahihirapan yung mga taga-Filipos. Pero hindi siya makaalis eh. So kailangan paunahin niya muna si Timothy at siya magpapaliwanag sa kanila kung ano yung situation nila. Alam ni Pablo na kailangan nila na may mag-aalaga sa kanila. Kaya ipapapuputahin niya muna si Timothy. Si Timothy po ang unang halimbawa ng pagpapakumbaba. From chapter 2 verses 5 to 11, yung halimbawa ni Kristo, makikita natin ngayon kung paano nilalapat sa buhay ng church itong pagpapakumbaba, itong pagpapasakop at pakikiisa. At yung first example na sinasabi ni Pablo dito ay si Timothy, yung kanyang anak sa pananampalataya. Mga kapatid, kadalasan ganitong attitude natin sa oras na pumasok tayo sa church. Magsasamba ako ngayon. Gusto kong ma-bless ako. Gusto kong tumatag ako. Anong napansin nyo? Puro ako. Puro tungkol sa sarili. Ang problema po sa ganitong pananaw ay akala natin na tayo lang ang nililigtas ng Panginoon. Maaaring alam natin na maraming Kristiyano sa paligid natin. At alam rin natin na tinitipon ng Diyos ang kanyang sambahayan. Kaso hanggang doon lang. Ibig sabihin, hindi nalalapat sa ating buhay ang natutunan natin tungkol sa iglesia. Kaya pala, sarili pa rin ang iniisip natin. Mga kapatid, ang church ay hindi lang tungkol sa paglago to. Dahil tinitipon ng Diyos ang kanyang sambahayan, kalooban niya na mag-function tayo bilang isang pamilya. Dahil siya ang ating Ama, may ugnayan tayo ngayon sa isa't isa bilang magkakapatid sa pananampalataya. So ano ngayon? Ano ngayon ang larawan nito sa ating buhay? Ang bawat isa sa atin ay may mga kahinaan. At malakas din tayo sa ibang bagay. Binigyan tayo ng kaloob ng Diyos. At sa panahon na ang mga kapatid natin ay mahina, o may pagdududa, at nagtitiis, ay ibig sabihin, pagkakataon yun, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para makapaglingkod. Yung mga mas malakas, pagkakataon nila yun para maglingkod at ipakita ang biyaya ng Diyos. Yung mga mahihina, pagkakataon din yun para sa kanila na tumatag at tumanggap ng biyaya rin mula sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang mga kapatid na mas malakas sa kanila. So, it is a give and taking of gifts of grace coming from the Lord. At binigay yun ng Panginoon. Kaya nga kahit mahirap ang sitwasyon, mahirap ang panahon, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Wala tayong mapapansin nyo kahit na pandemic, kahit crisis, ang mga Kristiyano, marunong mabuhay, hindi nagre-reklamo. Bakit? Kasi alam nila na nandyan ang Diyos. At lahat ng bagay na nagmumula sa kanyang kamay ay mabuti. So ang panahon ng pangangailangan ay God-given opportunity para ipakita ang
malasakit sa isa't isa at pagkakaisa. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Philippians 2 verse 4, sabi niya, do not merely look out for your own personal interests, but also, ano daw? For the interest of others. And that is how a church functions. Huwag po natin ipagkait ang kabutihang nilagay ng Diyos sa ating kamay para maging pagpapala sa kanilang buhay. Let us look out for one another, mga kapatid. Magtulungan tayo at mag-alagaan ng isa't isa. So, ano po yung first point natin? Paano daw natin maipapakita ang ating pagkakaisa sa gitna ng krisis? Verses 19 to 24. Pagsikapan natin pagmalasakitan ang isa't isa. Or Old Tagalog ang tunog nun eh. Habang pinag-aaralan ko to, siguro mas magandang pakinggan magmalasakit sa isa't isa. Pero kasi gusto ko yung emphasis ng pagsikapan. Hindi madali eh. Lalo na kung alam mo yung kapatid mo, na-offend ka dahil sa kanya. So, paano yun? Kailangan mo pagsikapang pagmalasakitan pa rin. Diba? Kailangan yun. Tayo ba? Kaibig-ibig ba tayo sa harapan ng Diyos? Sabi di ba, when we were yet sinners, Christ died for us. And so, that is how we are called. Kailangan nating pagsikapan na pagmalasakitan ang isa't isa. Yun yung first point. Second point, sa verses 25 to 30, ang second point natin ay parangalan natin ang mga tapat at nagpapagal kay Kristo. Parangalan natin ang mga tapat at nagpapagal kay Kristo. Ganito po ang sinasabi sa verses 25 to 30. Ito yung example ni Epaphroditus. But I thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, and fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger and minister to my need, because he was longing for you all and was distressed, because you had heard that he was sick. For indeed, he was sick to the point of death. Nagkasakit siya. But God had mercy on him, and not on him only, but also on me, so that I would not have sorrow upon sorrow. Therefore I have sent him all the more eagerly, so that when you see him again, you may rejoice, and I may be less concerned about you. Receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard, because he came close to death for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. Okay, si Epaphroditus po ay up until this point ay wala tayong masyadong alam tungkol sa kanya. May mga nagsasabi na siya po ay most probably isa sa mga pastor sa church at Philippi. May nagsasabi na most probably diakono siya. Pero pag tinignan natin itong passage na ito sa verses 25 to 30, nakakatuwa yung kwento dito. Nakakatawa rin. Pinadala po kasi siya ng church ng Philippi kay Pablo. And during the course ng pagganap niya ng kanyang ministry, yung pag-travel niya most probably at pagdating niya doon, nagkasakit siya. Sabi dito, malubha pa nga yung sakit niya. Sabi dito, malapit na siyang mamatay. Sick to the point of death, verse 27. Kaso nangyari, nung malaman ng mga Philippians na nagkasakit siya, nag-alala sila sa kanya. Nung malaman niya na nag-alala sila sa kanya, nag-alala rin siya sa kanila. Tapos nung malaman to ni Pablo, nag-alala rin siya para sa mga Philippians at saka kay Epaphroditus. So nag-alala sila sa isa't isa. So makikita natin dito na pare-pareho silang nag-alala. Ngunit pinagaling ng Panginoon si Epaphroditus. Kaya ngayon, pinauna na ni Pablo si Epaphroditus. By this time, habang sinusulat ito ni Pablo, nauna nang bumalik si Epaphroditus. Kaya pinapunta dito ng mga Philippians si Epaphroditus kay Pablo. It was so that, di ba, napag-aralan natin in the previous weeks,
na hindi nagkaroon ng opportunity na makapagpadala ng support ang Philippi. Most probably, siguro dahil sa kahirapan. Pero sabi ni Pablo, you did not have opportunity. So, okay lang yun. Ngayon, dito, na pinadala nila, at nung natanggap ni Pablo, sabi niya, sige, balik ka na doon para maging panatag sila. At malaman nila na magaling ka na, para hindi na sila mag-alala. So, habang sinusulat ito ni Pablo, nakaalis na po si Epaphroditus. Ganun ang nangyari. Mauuna si Epaphroditus, susunod si Timothy, tapos susunod naman si Pablo. Siya yung pinakahuli. So, by this time, pinabalik naman niya po si Epaphroditus para maging panatag na yung loob ng church. Sabi nga ni Pablo dito, para hindi na magkaroon ng sapin-saping kalumpayan yung mga nasa church. Mapapansin natin na may inutos si Pablo sa mga taga-Filipos. Pagbalik ni Epaphroditus, ano yung gagawin nila? Verse 29. Anong dapat nilang gawin? Pagdating ni Epaphroditus, sabi niya, receive him then in the Lord with all joy, and hold men like him in high regard. Sabi ni Pablo, tanggapin niyo siya sa Panginoon ng buong galak. Tanggapin niyo siya. At hindi lang yun. Sa ibang Tagalog version, sinasabi pa, papurihan ninyo. Sa ibang versions ng Tagalog, sinasabi, igalang ninyo ang mga taong tulad niya. Bakit daw? Diba? So, sa original language, may connotation itong pagtanggap na ito na yung paggalang, itong papurihan, at pagtanggap na may buong galak. Pag binasa natin yung original language, may connotation din ito ng pagpapahalaga. Ipakita natin na mahalaga sila sa church. Bakit daw? Sabi ni Pablo, mag-iisip din tayo, bakit kailangan ipaalala pa ito ni Pablo? Diba? Tanggapin niyo siya. Sabi ni Pablo sa verse 30, because he came close to death. For what purpose? Was it for himself? Sabi, for the work of Christ, risking his life to complete what was deficient in your service to me. Kasi siya nga yung tumupad nung hindi nila na unang nagawa. Hindi sila nakapag-support nung una, pero ngayon, sino ang gumawa? Si Epaphroditus. And the Philippian church wanted so much to minister to Paul that once they had the opportunity, they sent him out immediately kay Pablo. At ang ginawa ng church ay, ganun na nga, para nga makapag-minister si Epaphroditus. Ito yung interesting habang pinag-aaralan ko yung description na ginamit ni Pablo kay Epaphroditus. So alam naman natin, kapwa niya minister, si Epaphroditus. Alam natin na, sabi dyan na he is also a soldier, yung mga ganun. Pero may isang description dito si Pablo na ginamit. Sandali, hanapin ko yun. Sabi dito, si Epaphroditus raw is also saan na ba yung descriptions niya? Yun, sa verse 25. Sabi ni Pablo dyan, I thought it necessary to send to you Epaphroditus, my brother, my fellow worker, and fellow soldier, who is also your messenger and minister to my need. Minister to my need. Nakita ko na ang salitang minister na ginamit dito ni Pablo ay liturgon sa original language, from where we get the word liturgy. Pero kasi ang ibig sabihin ni Pablo dito na liturgon ay, nung time nila kasi, pag ikaw ay public servant, yun yung public servant ang yung pagkakagamit. Pag ikaw ay public servant nung unang panahon, gagamitin mo yung sarili mong resources para makapaglingkod ka. So yung savings mo, yun ang gagastusin mo para paglingkuran mo ang mga mamamayan. Inisip ko tuloy, ganito pala ang ginawa ni Epaphroditus. Yung pagbiyahe niya
mula sa Philippi ng 1,286 kilometers at tumawid pa siya ng Adriatic Sea para makarating sa Roma. Sarili niyang gastos lahat yun. It was at his own expense. Lahat gastos niya. Tapos nagkasakit pa siya. Kaya pala ganun na lang yung yung utos ni Pablo. Pagdating niya dyan, tanggapin mo naman. Kilalanin niyo naman yung ginawa niya. Pahalagahan niyo naman. Mga kapatid, it is common sa ministry na magpaalala ukol sa pag-aalaga sa isa't isa. Diba? Sabi nga natin, the church is a hospital. Pumupunta doon ang mga may sakit sa kaluluwa. Kadalasan ang nabibigyang pansin at pangangalaga yung mga may sakit or yung mga may nasa kategorya ng under-discipline para matulungan sila na ma-restore. Sabi nga, discipline is a means to restoration. But while the church is big on caring for the wounded and undergoing discipline, sometimes hindi natin naaalagaan yung mga tapat. Hindi natin nakikita ang mga panganib at paghihirap na naranasan nila para makapaglingkod tayong lahat. Hindi natin nakikita kung paano nila binigay ang kanilang buhay para lang maitawid ang ministry at makapagsamba tayo. Hindi natin nakikita yun at minsan hindi na rin nila sasabihin. Kaya kailangan natin ngayon ang salita ng Diyos na paalalahanan po tayo. At tingin ko ganun din ang ginawa ni Pablo. Kaya kailangan niya paalalahanan sila. May ginagamit ang Panginoon para magbuwis buhay, para makapagsamba tayo ng maayos, para makapag-aral tayo. Hindi naniningil dito si Pablo. Paalala siya para makapagpatuloy sila sa ministry. Alam niya kasi na may threat of division na yung church. From the outside. At doon sa loob, nagkakaroon na ng pagdududa. So, ang ginagawa niya, sabi niya, magkaisa kayo. Tanggapin niyo si Epaphroditus. Dahil ito yung ginawa niya para sa inyo. So ngayon, may ginagamit ang Panginoon para makapaglingkod tayo sa isa't isa at para masiyahan din tayo sa ating mga pagsasama, fellowship. Elsewhere, sabi ng Panginoon, and He gave to some pastors, teachers, diba? Evangelists. Ito yung mga gifts niya sa church. At kadalasan, dahil sa pag-alaga natin sa mga may sakit, hindi naman na minsan napag-iiwanan yung mga tapat. So sinasabi dito ni Pablo, hindi naman niya sinasabi na huwag niyong alagaan yung mga may sakit. Hindi niya sinasabi niya. Sinasabi niya, alalahanin niyo rin yung mga tapat at gumaganap. Pahalagahan natin sila. Parangalan natin sila. At alagaan din natin sila. Kailangan maramdaman din nila mula sa atin na pinahahalagahan sila ng church. At kailangan din sila. At huwag po natin sila pababayaan. Huwag natin sila kalilimutan. So mga kapatid, what is our second point? Our second point is, parangalan natin ang mga tapat at nagpapagal kay Kristo. So, in summary, pag tinignan na natin yung kabuuan ng ating tema since last week, ito part 2 lang ito ng tema natin eh. Ano dapat natin gawin para maipakita ang ating pagkakaisa sa gitna ng krisis? Flowing from Christ's example of humility as the root of our unity in the church, sabi ni Apostol Pablo, number 1, kailangan natin maging mabusisig sa ating pananampalataya hanggang sa huli. In other words, hindi lamang natin pinapakita ang ating pagpapakumbaba sa loob ng church, kahit wala tayo sa church, nararapat pa rin makita ang ating pagpapakumbaba. Pangalawa, verses 14 to 16, magtiis tayo at magtipid upang magsilbi tayong liwanag sa dilim ng sanlibutan. Oo nga naman, kung puro reklamo ang malilinig sa atin, kamusta naman
ang paano masasabi ng mundo na kay Kristo tayo kung puro tayo reklamo. We hold the word of life, pero kung hindi tayo kung ganun ang ating pamumuhay at ganun ang lumalabas sa ating bibig, lumalabas na wala tayong pagtitipid at hindi naman din tayo nagtitiis. Number 3, verses 17 to 18, makigalak tayo at makisama sa paghahandog buhay sa isa't isa. We were given gifts and we are called to sacrifice for one another and to give our lives for one another, especially through crisis. Ganun ang pagkatawag ng bawat isa as we function within the church. Tapos pang-apat, which is verses 19 to 24, yung ating passage today, pagsikapan natin pagmalasakitan ang isa't isa. So alalahanin po natin ang pangangailangan ng iba. Huwag po natin ipagkait ang kabutihang nilagay ng Diyos sa ating mga kamay para maging pagpapala sa buhay ng iba. And then number 5, verses 25 to 30, parangalan natin ang mga tapat at nagpapagal kay Kristo. Alagaan natin sila at huwag natin silang pababayaan. Sapagkat nang nangangailangan tayo, mga kapatid, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sinasabi sa atin ng banal na kasulatan, sapagkat noong tayo'y mahihina pa, namatay si Kristo sa takdang panahon para sa mga makasalanan. Mahirap mangyaring ialay ni numan ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, bagamat maaaring may mangahas na gumawa nito alang-alang sa isang mabuting tao. Ang sinasabi po dito sa Romans 5:6 to 8, especially verse 7, oo nga naman, sino ang mag-aalay ng kanyang buhay sa isang taong matuwid ang tingin niya sa kanyang sarili? Wala, di ba? Hindi niya kailangan yung pag-alay ng buhay. Ngunit maaaring may gumamit ng kabutihan sa taong gumagawa ng mabuti sa kapwa. At ganyan ang takbo ng mundo. Ngunit ganito ba rin ang nasa isip ng Diyos? Hindi. Sa verse 8 ng Romans chapter 5, sabi ni Pablo, ngunit pinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. So, kailangan niya ipadama ang pag-ibig niya sa atin? Yes, nung tayo'y mahihina pa, nung tayo'y bihag ng kasalanan pa. Ganito rin ang sinasabi ni Isaiah. Sa Isaiah 53:5, ganito ang sinasabi, dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na tinamo niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Mga kapatid, hindi po pinagkait ng Diyos sa atin ang kanyang kabutihang loob. Bagkus pinadala po niya ito para dumaloy ang pagpapala ng kaligtasan sa atin. At dahil sa kanyang anak na si Jesucristo, at sa kanyang makapangyarihang gawa, gumaling po tayo sa ating malubhang karamdaman. Kaya pagsikapan natin ipakita ang ating malasakit sa isa't isa. Habang naglilingkod, habang nagpapatuloy ang ministry. Parangalan po natin ang mga kapatid na tapat. Patuloy nating pahalagahan ang katapatan sa loob ng church. Alagaan natin ang bawat isa. Ganito po ang magiging larawan ng pagkakaisa. Ganito po tayo mamumuhay bilang isang iglesia, lalong-lalo na habang dumadaan sa krisis. So mga kapatid, gawin natin ang mga bagay na ito at iukol po natin ang ating sarili sa Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for your word. As it runs deep, Panginoon, in correcting, Panginoon, our attitudes, our behavior. We thank you, dear Lord, for this correction. And for giving us, Panginoon, that these reminders and commands so that we can display
the unity for which you have called us in Christ. And so our prayer, dear Lord, is that we would be able to do so. So the things that we have learned, Panginoon, these past weeks, we thank you, dear Lord, that because of what Christ has done for us, we are given newness of life. And in this life, you have called us, Panginoon, to display the glory of your grace. And so we pray, dear Lord, that we will be able to fulfill these responsibilities as well, itong mga duties that you have called us to. Dear Lord, we pray, especially sa mga panahon na kailangan magtiis, mga panahon na nahihirapan kami. Dear Lord, we pray that may we be able, dear Lord, to help one another and show concern, Panginoon, sa isa't isa. And may we also, dear Lord, display that love and care sa mga tapat at nagpapatuloy, Panginoon, na naglilingkod, Panginoon, so that we can continue serving in ministry, so that we can continue to worship you. May we honor them and give importance, Panginoon. Thank you, dear Lord, for these reminders as well. Because we tend to forget. And so, dear Lord, we want to turn from these sins. And we want, dear Lord, to unite in your truth. Your word is truth. And so, dear Lord, we pray that as we continue in the ministry that you have given us, may you be glorified through this. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa Ministry of Giving, Offertory. Saan po natin ang ating mga Biblia? 2 Corinthians chapter 9, verses 12 to 15. Ito pong sinasabi. For the ministry of this service is not only fully supplying the needs of the saints, but is also overflowing through many thanksgiving to God. Because of the proof given by this ministry, they will glorify God for your obedience to your confession of the gospel of Christ, and for the liberality of your contribution to them and to all. While they also, by prayer on your behalf, yearn for you because of the surpassing grace of God in you. Thanks be to God for His indescribable gift.
Tumayo po tayo na. Awitin po natin ng doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos na nakilag, pagligtas. Salamat Panginoon sa inyong salita. Salamat sa inyong unang pagmamalasakit sa amin. Sa inyong pagbigay ng kaligtasan sa pamamagitan ng sa Kristo. Salamat Panginoon sa biyayang ito na aming nararanasan Panginoon dahil sa inyong biyaya at awa at pagmamahal sa amin. Dalangin namin Panginoon na ang aming mga alay Panginoon ay magamit namin sa pagpapalaga ng Panginoon ng inyong salita at sa pangangailangan ng bawat isa at sa kalalago ng inyong simbahan. Dalangin po namin na kayo lamang ang aming tanging papurihin at pasalamatan. At kayo po Panginoon ang siyang magbibigay sa amin Panginoon ang mga pangangailangan sa araw-araw. Muli Panginoon, purihin ka at samarin sa amin ito. Ito po ang dalangin sa tanging sa Panginoon Jesus. Nanatili po tayong nakatayo para po sa ating benediction. Natawagan pa si Pastor. Purihin po natin ang ating Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen.